Hello sa inyo mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pang ilang vlog ko na to mga kasari. Medyo ginaganahan ng atin yung mag-vlog, kaya pagpasensyahan nyo na at paulit-ulit yung suot kong damit. Pangatlong vlog ko na yata ngayong araw na to, pero okay lang yun guys. Ang mahalaga makapag-vlog tayo at makapag-share ako sa inyo about sari-sari store. So, ang topic natin ngayon guys ay magbibigay ako sa inyo ng tips para dumami ang inyong customer. So alam ko gustong-gusto niya yung mga ganitong topic, kaya magsimula na po tayo. So ito pong mga i-share ko sa inyo ay based on my own experience, kaya talagang medyo gaganahan kayong manood dito sa aking vlog kasi pawang katotohanan lang naman yung i-share ko dito. So ang number 1 na tips ko para sa inyo guys para dumami yung inyong customer, dapat parati po kayong may pamalit. Based on my own experience mga kasari, halos ngayong araw na to, ubos yung pamalit ko sa mga buong pera ng aking mga customer. Pero okay lang yon, at least nababaryahan natin yung pera nila, napapalitan natin at bumibili sila dito sa ating tindahan. Yun guys yung isang kailangan na hindi mawala sa ating sari-sari store. Lagi dapat tayong may pamalit sa mga buo nilang pera, sa 1,500 pesos nilang pera. Kasi kapag marami kang pamalit, gaganahan na bumili sa'yo si customer. Kasi may mga tindahan guys na makita pa lang yung hawak ni customer na pera, sasabihin nila, ay wala akong pamalit dyan. Kahit hindi pa nakakapagsalita si customer kung anong bibilhin nila. Malay nyo marami palang bibilhin, konti na lang yung sukli doon. Eh hindi nyo na binigyan ng chance para makapagsalita. Nakita nyo na kasi agad-agad yung pera na hawak na 1,000, ay sinabi nyo na agad na wala. So, wag tayong ganun. So, pagsalitain muna natin si customer kung ano pa yung bibilhin at dun tayo mag-decide kung meron ba tayong panukle or wala. Second naman mga kasari is dapat mabilis tayong magbenta. Isa din po yan talaga sa nakakahatak ng customer kapag mabilis po tayong magbenta, kasi hindi po lahat ng customer ay makakapag-antay po sa atin. Siyempre, minsan 'di ba, ang haba ng pila, maraming bumibili, mag-isa lang naman kayo sa sari-sari store. Kaya kailangan po talaga natin na mabilis magbenta, kasi yung iba ayaw talaga na nag-iintay. Yung iba walang patience talaga sa pag-aantay, talagang nagmamadali. Alam niyo yung nagsusukli pa lang kayo dun sa nauna, nagsasalita na agad sila. Tulad kanina guys, sabi ko wait lang po, magsusukli lang ako. So ganun yung sinabi ko, tapos ayun, tumigil siya sa pagsasalita. Tapos pagkatapos kong iabot yung sukli nung isa, ay tsaka ko tinanong kung anong bibilhin niya. Para maayos din guys yung pagbebenta natin, sabihin natin sa kanila na isa-isa lang po, mag-isa lang po ako, parang ganun po. Kaya po dapat mabilis tayong magtinda, depende din kasi sa laki ng tindahan eh. Kaya siguro ko mabilis magbenta dahil ganyan-ganyan lang naman eh, aabutin mo lang naman, maliit lang naman yung tindahan natin, 'di ba? Eh yung ibang tindahan, ang lawak-lawak na tindahan nila. Tapos yung iba hindi naman yung tindera, medyo matanda na, mabagal ng kumilos, ganyan. So iba-iba din talaga ng sitwasyon. Pero ito lang naman ay para i-share ko sa inyo ay para dumami yung customer. So sa lahat ng mga kapanood nito, pwede nyo itong i-apply, pwede din namang hindi, 'di ba? So kapag mabilis po talaga kayong magbenta, kasi alam ko na yan eh, na mas mabilis ako magbenta kaysa sa mga kakompetensya kong tindahan. Kasi most of the time, kinukwento ng mga customer ko dito, kahit di naman ako nagtatanong, ang bagal daw kasing magbenta doon, kahit ang dami namang tindera, ganyan. Yung isa naman, iisa naman daw ang tindera, pero tawag ka pa daw ng tawag, kaya nagtatagal din. Kaya dito daw sila bumibili, kasi nga, always naman akong nandito, hindi naman sila tatawag, and mabilis din akong magbenta. So, yun guys yung isang nakakahatak ng customer. Pang third naman po is dapat mura yung paninda po natin. Sa pagpa-pricing talaga hindi mawawala yan eh, para dumami yung customer mo. Dapat nasa tamang presyo lang po tayo. Huwag tayong masyadong mataas magpatong. For example, sa delata, ang bili mo ay 30, papatungan mo ng 7. Diba dapat plus 3 lang tayo sa delata or plus 5, depende sa puhunan. Minsan nga plus 10 pa yung iba. So wag po tayo masyadong overpricing sa pagpepresyo sa ating mga paninda para mabilis din po nating mapaubos. Hindi naman sa nanghihimasok ako sa pagpa-pricing ng iba nating kasari kasi yung iba
sinasama pa nila yung pagod nila, yung effort nila, pamasahin nila. So, iba-iba naman tayo ng klase ng pamimili, 'di ba? Ako naman, lahat naman ng mga ano ko, bihira lang kami mamili. So, depende talaga sa situation. Pero, syempre, 'di ba, dapat konti lang yung patong natin. Kaya nga sari-sari store hindi naman tayo mga ibang pamilihan, 'di ba, na pinupuntahan talaga every time na kapag may handaan, yun talaga yung pupuntahan. Kapag kasi may mga handaan ganyan, hindi sa sari-sari store ang punta ng mga talaga. May mga pamilihan naman na medyo mas mataas pa talaga sa presyo ng sari-sari store, like 7-Eleven, Alphamart. Mas mataas yung bentahan nila kaysa sa sari-sari store. So, kailangan talaga natin ng mura yung paninda natin. Kasi kapag mura yung paninda natin, nasasagap yan ng mga customer natin Talagang kumakalat yan, ay doon ka bumili, mura yung nila. Kasi parang nag-uusap-usap ba sila mga kasari? Tulad nung shinare sa akin nung pamangkin ko, meron daw nagsabi sa kanya na doon dapat bumili kasi mahal doon sa kabila, ganyan. So, talagang nakapapagtanto ng mga customer na kung saan mura, kaya doon sila bumibili. Kaya mahalaga talaga guys, yung pricing para dumami yung customer natin. Pang-apat naman po, dapat po, sa panahon ngayon magsa-summer, ewan ko nga, baka nga summer na kasi mainit na yung panahon, bihira na lang umulan. Dapat may paninda po tayo para dagsain po tayo ng customer. Tulad kanina guys, nagtataka ko, pangatlong salang ko na ng pagkakaluto ko ng siopaw, maya-maya may bibili, mauubos. Tapos magsasalang ulit ako, may bibili ulit. Kasi apat-apat lang ako kung magsalang guys, kasi 3 layer lang yung aking steamer. Sa baba, pinakababa ay siomai. Yung 2 layer sa taas is siopaw. 2 lang yung nailalaman sa isang layer. Kaya 4-4. Ang bilis niyang maubos. Sa panahon kasi ngayon guys, maraming construction worker, maraming nagpapagawa ng tag-araw. Kasi kapag tag-ulan, wala masyado nagpapagawa kasi lugi yung mga nagbabayad sa construction worker. Kasi patigil-tigil yung gawa. Kaya maraming nagpapagawa, maraming construction worker. Naghahanap sila ng mga pang-merienda, alam niyo yun guys. Kaya parating ubos. Kaya dapat may mga paninda po tayong pang-merienda, lalo sa panahon na to. So, yun guys, ang isa din na nakakahatak. Kasi dito, wala masyadong pang-merienda sa mga kakumpetensya kong tindahan. Wala silang siomai at siopaw na paninda. So, pwede rin sa panahon na to, magtinda din kayo ng halo-halo. In demand din po ngayon ng halo-halo kasi mainit yung panahon. So, inom lang ako guys ng water. Medyo sumasakit na yung lalamunan ko. Ang panglima naman po mga kasari, para dumami po yung inyong customer. Ito, sobrang in demand din po ng ating GCash. Dapat po may GCash na po tayo sa ating sari-sari store. Always, hindi po mawawala sa isang araw na walang naghahanap ng GCash. Tulad ko po, kapag sinabing GCash, cash in, cash out, ganyan. Kapag nagpa-load, GCash din yung kailangan ko kasi doon ako naglo-load. Kaya mahalaga po talaga yan. Hindi talaga mawawala sa isang araw na walang magpapaload, walang magpapa-cash in, walang magka-cash out. So, talagang meron po niyan araw-araw, kaya wag po tayong magpapawala niyan. Talagang puntahan po talaga tayo ng mga customer kapag meron po tayong GCash sa ating tindahan. Lalo na guys dito, may malapit na sabungan. Kapag kailangan nila ng nagipit sila, naubos yung pera nila, magka-cash out sila. Yung iba magka-cash in, siguro ipapadala agad yung panalo. Ganyan. So, kailangan talaga na may GCash tayo. So, ang pang-anim naman mga kasari, dapat halos kompleto yung paninda mo. Para hindi na pumunta sa iba. Kunwari, may maghanap ng sibuyas bawang, dapat meron ka niyan sa tindahan mo. Kasi kapag sinabi nila, meron po kayong sibuyas bawang, tapos bibili pa ng toyo. Toyo meron ka, tsaka suka. Naganap din sila ng toyo at suka. Pero kapag nauna nilang tinanong sibuyas at bawang at ang sagot mo ay wala, aalis na sila. Hindi na nila bibilihin sa'yo yung mga susunod pa nilang bibilhin. Kapag naunang tanungin nila ay wala agad sa'yo, pupunta na agad yan sa ibang tindahan. So, sayang yung benta. Kaya dapat po, halos kompleto po, yung talagang hinahanap sa sari-sari store, ibenta na po natin. And yung pang-pito naman at huli mga kasari, dapat maayos kang magbenta. It means maayos yung lahat na. Total package. Maayos
kang makisama sa tao, sa customer, maayos yung paninda mo, hindi expired yung binebenta mo. Talagang pupuntahan ka ng mga customer, maayos yung paninda mo, yung pagkaka-display, kaya ayan tingnan, malinis. Talagang darami ang customer nyo po mga kasari. Totoo po yan based on my experience. Kaya always po tayong maglinis ng ating mga tindahan. Dapat po maayos po tayong makitungo. Dapat smile lang po kayo palagi sa customer. Magpo at opo. So kahit sa bata, nagpopo ako. Lalo na kung ang bata ay hindi marunong mangupo. Ako yung nangungupo at maya maya nangungupo na rin sila. Na-absorb nila. At minsan, yung mga bata, tinuturuan ko din na maging magalang. Diba, biglang naging teacher. So, may mga bata kasi dito na parang galing sa, yung hindi talaga sila marunong magpo at opo. Yung bibili sila, for example, pabili nga. Parang ganun, guys. Pabili nga. May mga ganung bata dito. So, tinuturuan ko sila na gumalang sa mas nakakatanda sa kanila. So, ayun lang po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan ko po. Nagustuhan nyo po yung shinare kong tips para dumami po yung inyong customer. Sana ma-absorb nyo po at i-apply nyo din po sa inyong sari-sari store. So, thank you so much for watching mga kasari. Happy selling po again sa inyo. And God bless po. Bye guys!